seguridad ng soberanya at seguridad ng ekonomiya. Ito ang dalawa sa mga isyong iniangat ni House Speaker Martin Romualdez sa pagbabalik sesyon rin ng Kamara ngayong Lunes. Ang detalye sa ating balitang A to Z. We will direct the appropriate House committees to conduct an inquiry in aid of legislation to determine the adverse impact of such agreements on our national interests, particularly our sovereignty, sovereign rights, and territorial integrity. Formal nang iniatas ni House Speaker Martin Romualdez ang investigasyon sa Kamara ukol sa sinasabing secret deal sa pagitan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at ng China ukol sa West Philippine Sea. Sa hiwalay na presser matapos ang pagbabalik sesyon ng mababang kapulungan ng Kongreso, kinumpirma ng Speaker na ipatatawag ang mga dating opisyal ng Duterte administration. Sino-sino mga officials kaya yung maiimbita? Past officials of the Past officials. Yes. Up to President Duterte, possible, sir? We can start out with the past officials kasi sila din ang dapat ang nag-execute kung may agreement, di dapat siguro yung foreign affairs nila, yung executive secretary, kung may EO, di ba? At saka yung mga nagsalita na meron. Pero yung iba, meron din isang press secretary. Giit ni Romualdez, bagamat walang epekto ang naturang kasunduan dahil wala itong kasulatan, dapat pa rin daw itong mabusisi. Ini-invoke yan ng mga kaibigan natin sa China, wala man nating alam dyan. So, we want to ferret out the truth. Samantala, bukod sa pagbabantay sa soberanya ng bansa, tututukan rin ng Kamara ngayon ang napakalaking patong ng middlemen ng agri-products na dahilan ng pagsirit ng presyo sa mga pamilihan. Kasi nakikita kanina 200% ang markup from farm gate price to retail. In fact, we asked the Organization of Supermarkets, kanina it was revealed na yung net margin nila, yung gross margin nila rather, is only 8%. And for refrigerated commodities, it's 10%. Sa sunod na hearing siguro, hingi natin sa ating chairman na imbitahin din natin yung mga traders, no? At yung mga middlemen, so to speak. At siyempre tatawagan din natin yung DA at saka DTI kung anong mas maganda at mas maaga na intervention. Ilan sa mga produktong grabe ang tinalon sa presyo ay ang ampalaya na binibili sa mga magsasaka ng 52 pesos kada kilo pero na ibebenta ng 120 pesos kada kilo sa mga pamilihan. Gayon din ang sitaw na mula sa 45 pesos mula sa mga bukid ay umaabot ng 100 piso kada kilo.